Ginoong Queen, bumalik na ang pandinig mo. Binabati kita. Maaari ka nang mamuhay ng normal. Mahal, Wag, mahal, si Ethan ay pauwi na mula sa ospital. ang boses na iyon. Nora? Hindi. Mali siguro ang narinig ko. Tatay! Tatay, pwede mo ba akong tulungan sa aking takdang aralin? James, gawin mo muna yan mag-isa. Mahal? Bakit ka maagang umuwi? Pumunta ako sa ospital para kumuha ng gamot. Pupunta ako sa kwarto. Mami, sinabi ni Jinong Shaw na magkakaroon ako ng kapatid na lalaki. Totoo ba yan? James, mananatili tayo kasama si tatay magpakailanman para hindi niya malaman ang tungkol dito. Bakit hindi? Kahit nabuntis ako sa anak ni Ginoong Shaw. Kapatid mo pa rin siya. Kapag isinilang siya, dapat alagaan mo siya, okay? Ethan, ano ang problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Ethan, mahal kita. Araw-araw lalo. Hindi ba sapat yan? Kiko, maagang umuwi si Ethan ngayon. Dapat umalis ka na. Paalam, Jinong Shaw. Iligtas mo ako? Tulong. 7 taon na ang nakalipas. Nasalubong ko si Nora na binubuli. Okay ka lang? Pumagit na ako para protektahan siya. Gayunpaman. Binugbog nila ako ng sobra, kaya nawala ang pandinig ko. Oy. May tao ba? Tulong. Nahulog ang loob ko kay Nora sa unang kita. Nahulog din ang loob niya sa akin. Ethan, hayaan mong mahalin kita sa natitirang buhay mo. Tara, magpakasal tayo. Nora, ganito mo ba ako mahal? Kung ganoon, hindi ako makikialam sa'yo. Leonard, uuwi na ako. Burahin mo ang pagkakakilanlan ko. Mula ngayon, wala nang Ethan Quinn. Sige, aabutin ng 7 araw para gawin yan. Susunduin kita kapag dumating na ang oras. Ethan,
Birthday ni James ngayon. Umuwi ka ng maaga pagkatapos ng trabaho, okay? At saka, naghanda ka na ba ng regalo? Ito ay binili ko para sa'yo. Para sa akin to? Huwag mo muna buksan. Sasabihin ko sa'yo kung kailan mo ito bubuksan. Maligayang kaarawan. James, maligayang kaarawan. Gumawa ka ng wish. Sana si Jinong Shaw ay maging tatay ko ngayong taon. Ethan, saan ka pupunta? May mga trabaho ako, kaya mauna na ako. Nora, may trabaho si Ethan. Hayaan mo siyang mag-asikaso. Bakit mo siya sinusundan? Hindi ba malapit nang dumating yung taong iyon? Ethan, Relax lang. Ang sarap maging kornudo, ha? Ethan, anong problema? Nagloloko lang ako sa babae mo. Huwag kang magalit. Hindi mo naman ako maririnig. Mas mabuti na hindi mo alam. Nora, ito ba ang lalaking minahal mo? Sana, hindi ka magsisisi balang araw. Ginong Shaw! Oy! James, na-miss mo ba ako? Siyempre, ikaw ang pinakamahusay. Ang sweet mo naman. Ay nako, andyan ang mga papeles ng pagkansela. Lumalabas. Alam ng lahat ang tungkol sa kanila sa lahat ng oras. Maliban sa akin. Tama na. Matapos ang matagal na pagsasama. Nora, sabihin mo na, kailan huli kayong? 2 araw na ang nakalipas sa bahay ni Nora. Nora, sa wakas na tauhan ka na. Basta manahimik ka lang. Maari kang maging masaya magpakailanman. Sige na. Bingi ang asawa mo. Hindi niya malalaman. huwag mong banggitin ito sa harap niya. Sige na, Nora. Hindi ba sinabi mong bingi siya habang buhay? Ano ang kinakatakutan mo? Eksakto. Ano ang dapat ipag-alala? Bingi lang siya. Tama iyan. Kumusta, Ginoo? May kailangan po ba kayo? Ethan, huwag kang magkamali ng intindi. Bata lang siya sa akin. May naiwan ako sa loob. Magsaya kayo. Huwag mo siyang pansinin. Tara na. Batiin natin si James ng maligayang kaarawan.
Ethan, ang ating sanggol ay malapit nang dumating. Sobrang saya ko. Nora, ibibigay ko sa iyo at sa sanggol ang pinakamagandang buhay. Ethan, gusto kita. Ethan, gusto kita. Ethan, anong problema? Wala ako sa mood ngayong gabi. Magpahinga na tayo ng maaga. Ethan, kahit hindi nating gawin yon, pwede bang manatili ka lang sa akin? Si Kiko ay talagang junior ko lang. Huwag kang magkamali ng intindi. Nora, ang sama mong magsinungaling. Pagod ako. Iniahon ako ni Ethan mula sa aking pinakamababang punto at binigyan ako ng buhay na mayroon ako ngayon. 3, 2, 1. Ang galing. Nora, naging public na ang kumpanya. Nangako akong bibigyan ka ng magandang buhay at sa wakas nagawa ko na. Ethan, mahal na mahal kita. Kung iwan mo man ako, mamamatay ako. Nora, kung mahal mo ako, bakit mo ako pinagkanulo? Lahat ng ito ay gawa mo. Ethan, hindi ako papasok ng trabaho ngayon. Lumabas tayo at suminghap ng sariwang hangin kasama si James. Okay. Ethan, matagal ka nang hindi gumugugol ng oras sa amin. Nora, sobra ka na. Ethan, sinasaktan mo ako. Ethan, ano bang nangyayari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Tatay, samahan mo ako. Pwede? Bahala ka. Ituturing ko itong huling paalam bago tayo maghiwalay. Tingnan mo tatay, nandoon si tatay. Tatay! Mahal, mahal kita. Ethan, naalala ko, kung gaano mo kamahal ang lahat ng ito dati, masaya ka ba? Oh, siya nga pala. Itong pulang sinulid ay sumisimbolo ng walang hanggang ugnayan. Si James ay mayroon din. Sa ganitong paraan, ang ating pamilya ay magkakasama magpakailanman. Ethan, mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay.
Kahit ang mga panata ay kayang sirain, kaya ano ang silbi ng lahat ng ito? Ethan, may sasabihin ako sa iyo ngayon din. Buntis. Si James ay magkakaroon ng kapatid na lalaki. May isa pang tao sa pamilyang ito na nagmamahal sa iyo ngayon. Yehey! Magkakaroon ako ng kapatid na lalaking sanggol. Mga walang awa kayo. Ano bang ginawa ko para makatanggap ng ganyang pagkakanulo? Inaasahan niyo pa ako na magpalaki ng anak ng ibang lalaki. Nora, sigurado ka ba na akin ang batang ito, hindi sa iba? Ethan, ano ang sinasabi mo? Paano naging hindi mo anak ang baby? Hindi ka naniniwala sa akin. Ethan, naalala ko lang. Kailangan kong asikasuhin ang ilang trabaho. Pwede kang umuwi ng mag-isa. Mami, gusto ko ring sumama! Tara na. Handa na ang lahat. 3 araw na lang. Si? Maghahanda na ako. Kita tayo sa 3 araw. Mula ngayon, hindi na tayo dapat magkita pa muli. Countdown sa pag-alis. Isama mo ang ilang tao sa akin. Opo. Ito ang magiging tahanan ng ating baby. Ang tahanang itinayo nating magkasama. Linisin lahat. Naiintindihan ko. Nora, sinira mo. Lahat ng ito gamit ang sarili mong mga kamay. Ethan, saan ka pupunta? Ay, ang maletang ito ay sa kaibigan kong si Finn. Dito siya tumira ng ilang araw. At naiwan niya ito. Natakot mo ako. Akala ko, Tatay, hulaan mo kung ano ang dinala namin para sa'yo. James, huwag magmadali. Gusto ng tatay mo ang mga cake na ginagawa ko. Hayaan mo siyang mauna, okay? Ethan, tikman mo. Papatabain kita ng husto. Para, walang ibang magtatangkang nakawin ka. Ang nanay mo siya mismo ang gumawa ng cake na ito, ha? Tatay, paano mo nalaman? Lagi mo nang nalalaman lahat. Tikman mo na, dali.
Nora, wala kang maitatago sa akin. Talaga bang wala kang gustong sabihin sa akin? Ethan, ikaw. Ethan, huwag mo akong hintayin. May biglang lumitaw. Kailangan kong tumawag ngayon. James, magsaya ka sa cake kasama si Daddy. Huwag mo akong hintayin. Daddy! Bakit ka nandito? Sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta dito. Maghihinala si Ethan. Bakit ka sobrang takot? Hindi niya tayo maririnig. At saka, tinutulungan din tayo ni James. Nora, dinurog mo ang aking dignidad paulit-ulit. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti? Hindi kita mapapatawad kailanman. Nora, tapos na tayo ng tuluyan. Hindi mo na ako makikita muli. Mabubuksan mo ang sorpresa na ibinigay ko sa'yo dati. Anong nangyari? Oy, anong problema? Tumutok. Nora, sigurado ka bang akin ang sanggol na ito, hindi sa iba? Wala ako sa mood ngayon. Umalis ka. Nora? Ginoong Carson, sa wakas ay nakabalik ka na. Si Ginoong Carson Sr. ay tuwang-tuwa nang malaman niya. Naghihintay siya sa iyo sa bahay. Leonard, tulungan mo akong ibalik ang aking orihinal na pangalan. Simula ngayon. Wala na si Ethan Quinn. Anak ko, mabuti at nakabalik ka. Ang galing. Ginoong Carson Sr. Si Ginoong Carson ay nagtayo ng isang imperyo ng mag-isa. Siya ang nagtatag ng Grupo Jensen sa burol ng taluktok. Kahanga-hanga. Ngayon, sa wakas ay, may papasa ko ang kumpanya kay Neil. Nanay, tinawagan ko si Papa pero hindi siya sumagot. Ano ang problema kay Papa? Bakit hindi niya ako sinundo? Ano? Hindi man lang niya sinundo ang sarili niyang anak. Napakawalang hiya. Kamusta? Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang abala. Mangyaring subukan muli mamaya. Binablock niya ako. Anong nangyayari? Jane, ipatawag mo ang aking katulong subaybayan agad si Ethan. Naiintindihan. Siguro may mga apurahang bagay si Papa. Huwag kang mag-alala. Baka makabalik siya ng napakabilis. Maglalaro ako ng aking mga laruan. Oh, yeah! Nanay! Papa!
2 araw lang ang nakalipas nandito siya. Tiyak na may pagkakamali ito. Hindi ako iiwan ng tatay mo. Buntis ako, kaya hindi niya ako iiwan. Hintayin natin siya. Baka bumalik siya mamayang gabi. Ethan, ikaw. Babe, ako ito. Wala pa ring senyales ng walang kwenta mong asawa? Kalimutan mo na siya at magsaya ka na lang. Stress na ako ngayon. Ethan, ano bang problema mo? Replyan mo ako kapag nakita mo ito. Wala tayong hindi mapag-usapan. Nagagalit ka ba ulit dahil sa pandinig mo? Huwag kang mag-alala. Wala akong problema doon. Ethan. Tatay, si Nora at ako ay talagang nagmamahalan. Years aan pabayaan mo kaming magsama. Kung maglalakas loob kang manatili sa kanya, hindi ka na anak ko. At saka, hindi ka na maaaring mag-claim na tagapagmana ng pamilya Carson. Ginong Carson, narito ang listahan ng mga kumpanya na maaaring bilhin ng Grupo Carson. Makakatulong ito para mag-public ang bago mong kumpanya at lumago. Mukhang maayos. Sa mga patent ko, tatakbo ang mga investor. Ginoong Carson, ito ang Grupo Jensen. Kamakailan, nahihirapan sila at naghahanap ng mga investor. Interesado ka ba? Ang maliit na kumpanya tulad niyan ay hindi katumbas ng oras ko. Hayaan mong mabulok mag-isa. Mula ngayon, huwag mo akong abalahin sa mga basurang iyan. Naitala. Ginoong Carson, aalis na ako. Binibining Jensen, anong klaseng panukala ito? Kinamuhian ito ng mga mamumuhunan. Aatras na sila. Ano ang dapat nating gawin? Kung hindi natin maayos ang mga bayad, titigil ang buong proyekto at malalagay tayo sa alanganin. Tama na. Si Ethan ang humawak ng lahat ng ito. Umalis lang siya pansamantala. Bakit ka natataranta? Palagi siyang tumutupad. Mahal, kahit wala si Ethan, kaya kong humawak ng mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala, okay? Tama iyan. Siya ang gumawa ng bagong plano. Simulan mo na agad. Yung gwapong lalaki? Nako, ano ba? Kung hindi niya tinutulan ng plano ng CEO, hindi sana tayo nagkagulo. Okay, naintindihan ko. Pakibigyan mo ako ng oras. Tatawagan ko si Ethan ngayon. Eric, gamitin mo lahat ng ugnayan natin. Kailangan nating mahanap si Ethan. Hanapin mo siya agad. Naunawaan. Binibining Jensen. Wala kaming mahanap. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ko sa iyo na hanapin siya? Oo, pero hindi ko masubaybayan ang mga tala ni Ethan. Binura ni Ginoong Quinn ang lahat. Nawala? Paano siya biglang nawala? Ipinangako niyang hindi ako iiwan. Bura lahat? Imposible yan. Hindi siya patay. Hindi ako naniniwala. Nora, tapos na tayo ng tuluyan. Hindi mo na ako mahahanap. Pwede mong buksan ang sorpresa na ibinigay ko sa'yo dati. Tama. Yane, Gigi ng Quinn. nasaan ang kahon sa sahig? Ginang Quinn, itinapon ko lahat ng nasa sahig sa basura. Malamang, naalis na yon ngayon. Ang basura.
Sandali. Tigil. May mahalaga doon. Kailangan kong hanapin yun. Ginang Queen, basura lang lahat yan. Hindi mo ito makikita. Mommy, ano ang hinahanap mo? Bakit hindi pa umuuwi si Daddy? Huwag mo akong gambalain. Ethan, ano ang nalaman mo? Bakit mo isusuko ang lahat para hiwalayan ako? Kaya ang pandinig niya ay gumaling na noon. Mahal, bakit ang aga mo umuwi? Pumunta ako sa ospital para kumuha ng gamot. Pupunta ako sa kwarto. Alam niya ang lahat. Umalis siya at hihiwalayan niya ako. Mommy, anong problema? Ang bangis mo. Pasensya na. Iniwan tayo ni Daddy. Ayaw na niya sa atin. Nagsisinungaling ka. Hindi tayo iiwan ni Tatay. Mahal na mahal niya tayo. Tama ka, James. Galit lang si Tatay. Kapag nakausap ko siya, tiyak na babalik siya. Mommy, kung hindi bumalik si Tatay, hindi na kita kakausapin. Hanapin si Ethan kahit ano pa ang kailangan. Huwag mo akong abalahin. Ano kung hindi siya bumalik? Kapag pinirmahan mo na ang mga papeles ng diborsyo, sa wakas ay maaari na tayong magkasama ng hayagan. Hindi ba iyan maganda? Alamin mo ang iyong lugar. Wala akong balak na makipaghiwalay sa kanya. Kailangan namin si Ethan ng kumpanya. Bukod dito, mahal na mahal ko siya. Mamamatay ako para sa kanya. Tumigil ka. Binibining Jensen, narito na ang mga shareholder. Sige. Dalhin sila sa conference room. Andyan na ako. Ano naman ang gusto ng mga matatandang iyon ngayon? Binibining Jensen. Matagal nang wala si Ginoong Queen. Saan siya pumunta? Galit na galit ang mga kasosyo. Pero wala pa ring naayos. Kung hindi mo kaya ang trabaho, baka oras na para umalis ka. Mga Ginoo, hindi kailangang mag-alala. Hiniling ko kay Ginoong Xiao na siya ang pumalit sa negosasyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay graduate mula sa nangungunang universidad. At marami ng mahihirap na problema ang kanyang nalutas. Maghintay tayo ng matyaga para sa magandang balita. Nora, alam na alam mo na si Ethan ang humawak ng lahat ng mga deal. Paano ko ito aayusin? Kung alam ko lang na wala kang silbi, hindi na sana kita nagustuhan. Hindi ako hahayaan ng mga shareholder kung hindi ko nasabi iyon. Si Ethan na iyon! Bakit siya nag-aalboroto? Lumabas ka. Ano ang dapat kong gawin? Ethan. Ethan, nasaan ka? Miss na miss kita. Pakibalik ka sa akin. Ang kumpanya ng anak ng pinakamayaman.
Maraming reporter ang pumunta. 7 taon na siyang nawawala. Bakit bigla siyang bumalik? Nakaakit ng atensyon? Ginoong Carson, Ang grupo Howgate ay nagmula sa zero hanggang IPO sa loob ng wala pang 1 linggo. Sumira sa pandaigdigang record para sa pinakamabilis na pampublikong paglilista. Iyan ay talagang hindi ka panipaniwala. Marami kang nakamit sa murang edad. Bilang pinakasikat na negosyante, mayroon ka bang anumang payo na ibabahagi? Wala akong gaanong payo. Ang kakayahan ang talagang mahalaga. Nakamit mo ang tagumpay 7 taon na ang nakalipas. Maaari ko bang itanong kung saan ka nagpunta? Sa lahat ng mga taong ito, Sa mga taong iyon, dumaan ako sa isang nabigong kasal. Ano? Sino kaya ang hindi magpapahalaga sa isang henyo tulad ni Ginoong Carson? Siguradong bulag sila. Ginoong Carson, mag-aasawa ka ba muli? Maari mo bang sabihin sa amin kung sino ang dati mong asawa? Hindi ako magkokomento sa mga personal na bagay. Ginoong Carson. Ginoong Carson. kaya lang ito ay isang issue sa data. Paano naging ganoon kalaki ang gulo? Ang pulang tali na ito ay sumisimbolo ng panghabang buhay na ugnayan. Sa ganitong paraan, ang aming pamilya ay magsasama magpakailanman. Ethan, talaga bang iiwan mo ako at si James? Yvonne. Sa ilang araw, ako na ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Mula ngayon, kapag nagsasalita ako, ikaw ay makikinig. Naintindihan mo ba? Ginoong Xiao, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Bakit ako matatakot? Ang tagal nang nawawala si Ethan. Baka patay na siya ngayon. Maaga o huli. Ang kanyang posisyon ay mapapa sa akin. Sino ka ba sa tingin mo? Kiko Xiao, alamin mo ang iyong lugar. Nora, paano mo ako nagawang saktan? Kailan ka pa naging may karapatan sa kumpanya ko kasama si Ethan? Ayaw ka na nga ni Ethan. Hinihintay mo pa siya? Hindi mo ba naisip na walang saysay yan? Tumahimik ka. Ayoko nang makita ka pa. Siya, seryoso ka di ba? Layas, Magsisisi ka rito. Hihintayin kitang magmakaawa sa akin! layas. Eric, may balita ba kay Ethan? wala pa. Mami, bakit kayo nag-away ni Ginong Shaw? Akala ko siya ang paborito mo. Huwag mo siyang banggitin. James, uwi na tayo. Mahal, nasbahay ka na. Sinta, napakabuti mo sa akin. Mahal, ang ilaw sa puso ko ay para lang sa iyo. Ethan. Ethan, Ginang Quinn. ikaw ba? Ginoong Quinn at ako ay dati naming salitan sa pagluluto para sa iyo. Ethan, bakit hindi ka pa umuuwi?
Galit ka ba talaga sa akin? 2 araw pa lang, pero miss na kita. Huwag. Uuwi na si Ethan galing ospital. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi mo ba ako miss? Papa! Mahal, bakit ka umuwi ng napakaaga? Ethan, alam mo lahat, di ba? Bakit hindi ka nagsalita? Saktan mo ako o sigawan mo ako hanggat gusto mo, pero minsan sinabi mo hindi mo ako iiwan. Ethan, nasaan ka? Miss na miss kita. Talaga. Binibining Jensen, natagpuan namin ang kinaroroonan ni Ginoong Quinn. Pupunta ako diyan. Mami, saan ka pupunta? Tara, dalhin natin si Daddy pa uwi. Gusto kong makita si Ethan. Bakit mo ako dinala rito? Binibining Jensen, panoorin ang security footage na ito. Gusto kong makita si Ethan, hindi yung footage. Binibining Jensen, pagkatapos pumasok ni Ginoong Quinn, nawala ng walang bakas ang impormasyon niya. Ano? Wala pa ring bakas sa kanya? Posibleng pumanaw na si Ginoong Quinn. Anong sinabi mo? Ano? Nagsisinungaling ka! Paano namatay si Daddy? Naiintindihan mo ba ang kahihinatnan ng pagsasabi niyan? Binibining Jensen, hindi ako magsisinungaling tungkol dito. Ang pagparehistro ng pagkamatay ni Ginoong Quinn ay isinumite 3 araw na ang nakalipas. Anong sinabi mo? Imposible. Imposible yan. Binibining Jensen, ito ang sertipiko ng pagkamatay ni Ginoong Quinn. Binibining Jensen, Ginoong Carson, natanggap na ni Nora ang balita ng iyong kamatayan. Pagkatapos, nahimatay siya at ang kanyang anak at dinala sa ospital. Nakuha ko. Pwede ka nang umalis. Nora. Ang Ethan na dati mong kilala ay patay na. Nawala sa buhay mo magpakailanman. Tara na, James. Inumin mo na ang gamot mo. Mabuti ka na agad. Ito na. Anong ginagawa mo dito? Sino nagsabi sa'yo? Magpahinga ka muna. Sino pa ba ang mag-aalaga sa'yo? Ethan? Mami, pinainom ako ni Ginoong Shaw ng gamot. Umalis ka. Nora? Wala ka ng ibang kasama. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ako aalis. Alam mo ako lang ang natitira para sa'yo. Dati tayong masaya magkasama. Bumalik tayo sa dati, di ba? Linawin ko lang. Pinapayagan lang kitang lumapit sa akin dahil kamukha mo siya. Kaya pag ayaw kitang makita, kailangan mong umalis. Naiintindihan mo? Alam kong hindi mo siya kayang bitawan, pero kailangan nating mag-move on. Patay na si Ethan. Bakit hindi mo na lang siya pakawalan? Hindi siya patay. Nagtatago siya sa akin at hahanapin ko siya. Nora, ako ang tatay ng sanggol na dinadala mo. Mas nag-aalala ako sa iyo kaysa kanino man. Huwag mo akong itulak palayo. Gawin mo para sa sanggol, okay?
Ethan, miss na miss kita. Kapag nahanap na kita, puputulin ko na ang ugnayan kay Kiko ng tuluyan. Sumpa ko. Ginoong siya. Mami, hindi na rin ako makapaghintay na makilala ang aking nakababatang kapatid. Magaling, James. Binibining Jensen. Masamang balita, malapit na tayong malugi. Ano? Anong nangyayari? Kahit may ilang investor na umatras, meron pa rin tayong mga shareholders. Isang kasosyong kumpanya ang nagbunyag sa atin na nagpabaya tayo at pumasa sa quality checks. Ang backlash ay bumagsak ang stock natin at ang mga shareholders ay umaatras. Pati ang mga empleyado ay nag-strike na. Paano nangyari na ganito kalala? Hindi naman agad ganito, pero palagi tayong nagpapaliban at hindi nagbigay ng solusyon. Ngayon, nagsawa na sila at inexpose tayo. Naghihintay ang media sa labas ng building. May swerte ba tayo sa mga shareholders? Wala. Binigyan nila tayo ng 3 araw. Kung hindi ito maaayos, illegal na auction nila ang kumpanya. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Ngayon, pwede lang tayong humanap ng bagong partner at makakuha ng kapital para patatagin ang kumpanya. Binibining Jensen, may gala ngayong gabi sa bayan ng Timog. Narinig ko na may umuusbong na kapangyarihan sa kabisera na naghahanap ng mga partner. Kung makukuha natin ang kanyang investment, baka makaligtas ang kumpanya. Okay. Kunin mo ako ng imbitasyon. Binibining Jensen, sa iyong kasalukuyang kalagayan, hindi ka makakakuha. Kunin mo ako ng imbitasyon kahit ano pa ang kailangan. Naiintindihan ko. Si Ethan at ako ay magkasamang nagtayo ng Grupo Jensen. Kahit anuman, kailangan kong makakuha ng pondo ngayong gabi. Hindi ko hahayaang bumagsak ang kumpanya. Binibining Jensen, nakuha mo bang pumasok sa likod? Oo. Nakabantay na ako ngayon. Huwag mo akong tawagan kung hindi urgent. Siya. Si Ginoong Carson iyon. Nandito rin siya. Si Neil ang sumisikat na bituin ng kabisera. Ang kanyang negosyo ay umuunlad. Sino man ang makakuha ng kanyang atensyon ngayong gabi ay tiyak na makakamit ang malaking tagumpay. Ginoong Carson, ang tatay ko ang chairman ng Grupo Drakon. Bata ka pa, at marami ka nang nagawa. Talagang hinahangaan kita. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Ginoong Carson, ako ang chairman ng Grupo Zenith. Ito ang aking name card. Interesado ka ba sa pinakabagong proyekto sa bayan ng Timog? Ang iyong bagong kumpanya ay nag-public sa wala pang 1 linggo. Anong kahangahangang tagumpay? Ang mga taong tulad ko ay humahanga lamang sa iyo. Isang toast para sa iyo. Ginoong Carson? Hindi ko pa siya narinig dati. Maaaring siya ay ang misteryosong sumisikat na bituin ng kabisera. Ang figurang iyon ay mukhang pamilyar. Sa ganoong uri ng atensyon, siguradong siya ay isang makapangyarihang tao. Kailangan kong makuha ang kanyang atensyon. Kumusta, Ginoong Carson? Ako si Nora Jensen, pinuno ng Grupo Jensen. Ikinagagalak kong makilala ka. O, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Ang aming kumpanya ay nakatuon sa mga proyektong konstruksyon. Mayroon kaming bagong proyekto na may malakas na potensyal. Kung makikipagsosyo ka sa amin, pangako, ito ay isang panalo na walang panganib. Ethan. Ethan, sa wakas nakita na kita. Saan ka ba galing? Miss na miss kita. Bumalik na ba ang pandinig mo? Siya ang asawa ko. Sino ka? Bakit kasama mo siya?
Hindi ba single si Ginoong Carson? Kailan siya nag-asawa? Baliw na baliw siya. Gumagawa lang ng kwento para makalapit kay Ginoong Carson. Seryoso, parang kahit sino gustong makisama sa kanya. Karapat dapat ka ba sa atensyon niya? Sino ka? Bakit kasama mo si Ethan? Wala kang pakialam, layas na. Ethan, sabi mo mamahalin mo lang ako. Bakit may ibang babae sa tabi mo? Mali ang tinutukoy mo. Ethan, miss na miss ka namin ni James. Tuwing gabi bago matulog, tinatawag ka ni James. Kaya mo bang iwan kami ng ganito? Ang drama? Hindi ako nag-aarte. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Kasal na kami. 7 taon na ang nakalipas. Pumirma kami ng mga papeles at nagkaroon ng anak na lalaki. Lumapit ka. Ilabas ang baliw na ito. Miss, ginugulo mo ang event. Mangyaring umalis na kayo. Hindi. Ethan, naaalala mo ba ang singsing na ito? 7 taon na ang nakalipas. Hinandog mo ito sa akin. At ikaw mismo ang naglagay sa aking daliri. At sinabi mo, Ako, si Ethan Quinn, sumusumpa na mamahalin lamang si Nora Jensen sa buong buhay ko. Poprotektahan ko siya, mamahalin siya, sasamahan siya sa hirap at ginhawa, at hinding-hindi siya ipagkakatiwala. Ilabas siya ngayon. Sandali. Ethan, alam ko na. Alam kong hindi mo sila hahayaang saktan ako. Alam ko. Naalala mo. Lahat ng pinagdaanan natin. Nasira mo ang aking suit niyan. Ethan, ako ito, Nora. Anong nangyari sa iyo? Totoong nakalimutan mo ba ako? Magbabayad ka para sa sira. Bawat sentimo nito. Talaga bang galit ka sa singsing? Ito ang ating wedding ring. Hindi ako galit. Nandidiri lang ako. Seryoso ba siya? Ito ay sobrang nakakahiya. Sinusubukan niyang dayain si Ginoong Carson? Wala siyang hiya. Hindi totoo iyan. Ethan, lahat ng pinagdaanan natin, maging ang anak natin, wala na bang halaga iyon? Wala ni isa sa mga iyon ang nangyari. Bakit mahalaga? Ethan, nagkamali ako. Alam ko nagkamali ako, totoong ako. Natapos ko na ang relasyon kay Kiko. Nariyan ang sanggol. At si James. Hinihintay nila ang kanilang tatay na umuwi. Bumalik tayo, okay? Ginoong Smith. Ginoong Smith, kilala mo si Ethan. Mangyaring, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong siya si Ethan. Hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko ang totoo. Nora, siya si Neil Carson, ang anak ng pinakamayaman. Wala siyang pagkakatulad kay Ethan na dati nating kilala. Ito ay hindi talaga siya. Imposible iyon. May iba pang paraan para patunayan na siya si Ethan. Dapat mayroon. Imposibleng dalawang tao ang magkamukhang husto. Ikaw si Ethan. Nagkakasabwat kayong lahat. Nora, magpakatino ka. Mali ang tao mo. Tumingin ka sa paligid. Gusto mo bang mapahiya sa harap ng lahat? Ginoong Smith. Nawala si Ethan, tapos bigla siyang nagpakita. Magkamukha silang husto. Pero hindi siya si Ethan. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi. Nasa harap mo na ang katotohanan. Baliw. Dadalhin ko si James dito ngayon. Pwede mo akong baliwalain. Pero hindi ako maniniwala na tatalikuran mo ang sarili mong anak. Ako ang kasintahan ni Ginoong Carson. Nagmamahalan na kami sa loob ng maraming taon. Kaya tigilan mo na itong kabaliwan.
Ginoong Carson, sinusubukan lang kitang tulungan. Iwasan mo ang asawa ko. Bitawan mo. Nora, hindi ka pa ba nahiya? Kailan ka titigil? Papatunayan ko sa inyong lahat na nagsasabi ako ng totoo. Ethan, yung peklat mo sa braso galing sa pagligtas mo sa akin noon. Ayaw mong aminin? Sige. Pero ang peklat na iyon ang magpapatunay ng lahat. Imposible. Nasaan ang peklat? Ilabas siya! Paumanhin, Ginoong Carson. Kasalanan ko. Mula ngayon, saan man ako naroroon, ayoko na siyang makita kailanman. Mali ba talaga ako? Hindi ba talaga siya si Ethan? Pinagdaanan ko ang maraming hirap para lang makarating dito at sinira lang niya ito. Kasama ang grupo Jensen, pagkatapos nito, nakakahiya talaga. Grupo Jensen, hindi ba nagkaroon lang sila ng iskandalo sa produkto at muntik ng mabangkarote? Ito ay malinaw na isang desperadong hakbang. Ngayon, kilala na sila ng lahat. Mommy, hindi pa ba bumabalik si Daddy? Namimiss ko ang pancake na ginawa niya. James, hindi patay ang tatay mo. Dadalhin kita para hanapin siya. Talaga? Alam ko na. Hindi patay si Daddy. Nasaan siya? Bakit hindi siya pumunta para makita ako? Simula ngayon, saan man ako naroroon, hindi ko na siya gustong makita. James, kamukha na kamukha niya ang tatay mo. Pero, hindi pa niya inaamin kung sino siya. Kaya hindi siya si Daddy? Hindi ko alam. Baka siya nga. Baka hindi. Mommy, dalhin mo ako para makita siya. Kapag nakita ko na siya, malalaman ko kung siya ang daddy ko. James, Wala akong pakialam. Gusto ko si Daddy. Binibining Jensen, gulo na ang lahat. Gusto kang makita ng mga shareholders. Gusto nilang ibenta mo ang kumpanya at bayaran sila ngayon. hindi pwede. Imposible. At saka, tunay ang death certificate na iyan. Nabuhay pa si Ginoong Quinn. Ako na ang bahala sa kumpanya, pero ipagpatuloy mo ang paghahanap sa kanya. Ethan, mula nang mawala ka, naging magulo ang lahat. Mommy, gusto ko si Daddy. Gusto ko si Daddy. Tama na. Neil, wala akong pakialam kung ikaw si Ethan o hindi. Dahil kamukha na kamukha mo siya, hindi kita hahayaan na umalis. Gagamitin ko ang pagkakakilanlan mo para mailigtas ang kumpanya ko sa gulo na ito. Ethan, hindi ko hahayaang masira ang kumpanya natin. Pupuntahan kita kapag tapos na ang lahat. Tayo pa rin ay. Pareho pa rin tayo. Binibining Jensen, nagpadala ang place ng lokasyon. Nasa loob si Ginoong Carson. Kailangan kong magtagumpay sa pagkakataong ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Ginoong Carson, hayaan mong punuin ko ang iyong inumin. Ginoong Carson, hindi masaya ang mag-isa uminom. Samahan na lang kita, kahit anong gusto mo. Si Kimene. Si, pahangain mo ako.
Ginoong Carson, swerte mo. Ang ganda ng babaeng katabi mo, sobrang ganda. Well, hindi ko nga napansin na may magandang babae na pumasok sa silid. Malamang isa na namang nahuli mo, Ginoong Carson. Nakalimutan mo na ba ang bilang? Bahala na. Walang lalaki na makakatanggi sa babaeng nag-aalok ng sarili sa kanya. Habarin mo. Habarin mo. Ang lakas ng loob mo para bumalik. Gusto mo bang mamatay? Ginoong Carson. Nagkamali ako noong huli. Pero gusto talaga kita. Gusto lang kitang makasama. Kahit isang gabi lang. Umalis ka. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Carson, isang gabing relasyon na tulad niya? Marumi siguro siya. Hayaan mo kaming asikasuhin siya para sa'yo. Kahit mawala ang dignidad ko ngayong gabi, makukuha ko ang gusto ko. Kaya, ganito pala. Ang negosyo sa nakaraang 7 taon? Pakisamantala ka ng lumitaw muli? Gusto mong maging kabit? Si Ginoong Carson ay kamukha ng ex-husband ko. Gusto ko lang makita ulit. Yun lang. Ethan, walang makakapaghiwalay sa atin. Ethan, ako, si Nora Jensen, mamahalin lang kita. Ang pinakamalaking hiling ko ay tumanda kasama ka. Tayong dalawa lang. Hanggang sa katapusan ng panahon. Ganoon din. Anong nangyayari? May nararamdaman ba talaga siya para sa kanya? Mukhang kilala niya talaga siya. Posible kaya? Manahimik ka. Wala kang pakialam para husgahan. Sige. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Kung mapapahanga mo ako, aayusin ko ang problema mo sa pera. Talaga bang hindi ka marunong magsaya, ha? Ilayo mo ang kamay mo sa akin. Nakakadiri ka. Ginoong Carson, kung tutulungan mo akong malampasan ang krisis na ito, magagawa mo ang kahit ano. Isang buntis na babae na sinusubukang akitin ang mga lalaki. Lubos na nakakadiri iyan. Paano mo nalaman na buntis ako? Ikaw si Ethan, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi ko kilala ang lalaking iyon. Kung patuloy mo akong aabalahin, hindi ako magiging maluwag sa iyo. Tumigil ka dyan. Kung lalabas ka ng silid na ito ngayon, titiyakin kong ang headline bukas ay tungkol sa ang tagapagmana ng Carson na nang-aapi sa isang babaeng may asawa. Banta ba yan? Sige, okay. Pasok. Binibining Jensen, ano ang relasyon mo kay Ginoong Carson? Nilalandi mo ba siya para sa isang bagay? Pinlano mo ba ito? Hindi man lang marunong kumilos ng maayos, hindi man lang kita gagalawin. Akala mo ba gusto kita? Pinaglaruan mo ako. Binibining Jensen, anong nangyayari sa pagitan mo ni Ginoong Carson? Tigilan nyo yan. Imposibleng si Ethan yan. Hinding-hindi ako ganoon tratuhin ni Ethan. Mula ngayon, nasaan man ako, ayoko na siyang makita kailanman. Hindi man lang marunong kumilos ng maayos. Hindi man lang kita gagalawin.
Akala mo ba gusto kita? Ethan, nasaan ka? Alam ko nagkamali ako. Mangyaring bumalik ka na lang. Tara, babe. Oh, tama na. Iko Xiao. Anak ka ng puta. Ito ang bahay ko. Dinala mo ang ibang babae sa higaan ko. Paano mo nagawa? Ano namang malaki doon? Hindi mo ba sinabi na bahay ko rin ito? At saka, si Binibining Lane ay mas masaya sa kama kaysa sa iyo kailanman. Mas mayaman din siya. Sinabi mong ako lang ang mahal mo. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Nagsasaya lang ako sa iyo, pero iniwan mo ang asawa mo para sa akin. Isa ka lang babaeng hindi tapat. Akala mo ba talaga na mahal kita? Kaya sa lahat ng oras na ito, ginagamit mo lang ako. Kaya, kahit ang sanggol, bahagi lang ng plano mo. Kung hindi kita pinabuntis, paano mo ibibigay ang mga bahagi mo sa akin? Buwisit ka. Kung lalabas ka ng pintong iyan, huwag ka nang bumalik. Mahusay. Hihintayin kita na gumapang pabalik bukas. Mommy! James. Sorna. Sinira ko lahat. Ginoong Carson, ang Grupo Jensen ay nagdeklara ng bangkarota ngayon. Pinalayas din ni Kiko si Nora sa kumpanya. Opisyal nang nag-file ng bangkarota ang Grupo Jensen. Si dating CEO na si Nora Jensen ay pinaalis ng lupon. Umalis ka na. Wala nang lugar para sa iyo dito. Maganda ka lang na ginagamit ang mga lalaki para umasenso. Mas mabuting umuwi ka na at alagaan ang anak mo. Hindi niyo ako pwedeng palayasin. Ako pa rin ang may pinakamaraming bahagi. Noong panahong sinusuportahan ka ni Ethan. Nasaan siya ngayon, ha? Wala kang kasama. Tama. Nabili na ang kumpanya. Umalis ka na. O tatawag ako ng seguridad. Nora, sa wakas, naging pampubliko na ang kumpanya natin. Mula ngayon, haharapin nating dalawa ang lahat ng bagyo. Salamat, Ethan. Nora, ikaw ang may kasalanan nito. Mula ngayon, huwag mo nang banggitin si Nora sa akin. Nakuha ko! Mahirap ang merkado ngayon, kaya perpektong oras ito para lumawak. Narito ang listahan ng acquisition. Asikasuhin mo yan. Si. Mommy? Pwede mo bang ibalik si Daddy sa bahay? Natatakot akong mag-isa sa bahay. James, ginagawa ko ang lahat para mahanap siya. Ginagawa ko ang lahat para mahanap siya. Babalik siya. Mommy, gutom na ako. Gusto ko ng mac and cheese. Pero hindi ako marunong magluto. Kung nandito si Daddy, hindi niya ako hahayaang magutom. Kiko, Simula ngayon, akin na ang bahay na ito. May 20 oras ka para mag-empake at umalis. anong sinasabi mo? Ito ang bahay ko. Bakit kami dapat umalis? Dahil nasa pangalan na ng kumpanya ko ang bahay na ito ngayon. Kiko, alang-alang sa kung ano ang meron tayo. Pwede mo ba kaming hayaan na manatili? Bata pa si James. Wala kaming mapupuntahan.
Hindi siya ang may desisyon. Anong ibig mong sabihin? Mukhang hindi mo alam. Binili ko ang kumpanya mo linggo na ang nakaraan. Akin na ito ngayon. Kiko, magaling ka talagang maglaro. Niloko mo ako para pumirma sa paglipat ng mga bahagi ko, tapos ibinenta mo at umalis na walang problema. Iyon ay ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Kung hindi, hindi ko sana ibinigay sa kanya ang mga disenyo ni Ethan. Ninakaw mo ang mga disenyo ni Ethan. Isisi mo sa sarili mo dahil sa pagiging masyadong mapaniwalain. Ilang matatamis na salita at tuluyan kang naakit. Ethan, binigo kita. Pero hindi ko rin mawawala ang bahay natin. Gusto mo akong paalisin. Sa ibabaw ng bangkay ko. Nagmamaang-maangan ka pa? Si, wasakin ang lugar na ito. Opo, Ginoo. Huwag. Tigil. Pakiusap, huwag. Sige, aalis na kami. Ito na lang ang natitira sa akin mula kay Ethan. Kahit ano paman, poprotektahan ko ito. Ang kanyang mga disenyo ay eksaktong tulad ng kay Ethan. Teka. Maaaring sila ay iisang tao. Hindi ako makapaniwala na si Ethan ay anak ng pinakamayamang tao. Minamali ako ng mga Carson dahil mahirap ako. Kaya nga pinutol ni Ethan ang ugnayan sa kanila. Teka, Nandito ako para makita si Ginoong Carson. may appointment ka ba? Asawa ko siya. Kailangan ko ba ng appointment? Nakita mo yon. Siya ang anak ni Ginoong Carson. Kamukha niya. Isang maliit na Ginoong Carson. So, pwede na ba kaming pumasok? Opo, sige. Anong ginagawa mo? Ginoong Carson, hindi na ang ubos ang trabaho. Dapat kang magpahinga ng kaunti. Ethan, talaga bang may iba ka nang nagustuhan? May iba ka na bang nagustuhan? Pasensya na po, Ginoo. Si Binibining Jensen ay nagkunwaring asawa mo. At dinala ang anak mo kasama niya. Hindi ko nang ahas. Napigilan siya. Umalis ka. Si, Nakita ko ang design mo. Ikaw si Ethan Quinn, di ba? Tigilan mo na ang pagsisinungaling sa akin. Ayaw mong aminin na ikaw siya. Dahil sa babaeng iyon kanina, di ba? Hindi. E di aminin mo na ikaw siya. Ethan, patawarin mo ako, okay? Tanging, minahal kita. Nakipagtalik ka ba sa ibang lalaki? Dahil mahal mo ako? Maliit na pagkakamali lang iyon. Hindi ko kailanman ipinagkanulo ang pamilya ko. Ethan, patawarin mo na ako, okay? Baliw ka. Nandidiri ako sa'yo. Kaya kong ipaalis. Ang sanggol na ito. Pakiusap, patawarin mo ako ng isang beses. Alang-alang sa ating mga nakaraang alaala. At alang-alang kay James. Kailangan ni James ng tatay. James, tawagin mo siyang daddy. Daddy! Daddy? Hindi mo ako tinuring na isa noong bingi ako. Dapat sana pina-abort kita 6 na taon na ang nakalipas. Bata pa siya.
Hindi niya ibig sabihin ang sinabi niya. Huwag mong damdamin. Tama na. Ayoko nang makinig. Dalhin mo siya. Sa pagtingin ko lang sa'yo, nasusuka ako. Samahan mo sila palabas. Daan dito. Kinakausap ko ang asawa ko. Isang tagalabas dapat hindi makialam dito. Ah, naiintindihan ko na. Hindi ka nobya ni Ethan. Nag-aarte ka lang. Bilang katulong niya, trabaho ko. Ang paalisin ang mga hindi gustong bisita. Kaya tama ako. Hindi ka karapat-dapat. Kay Ethan, nakita mo ba ang sarili mo sa salamin? Totoo, mahal ko siya. Kaya hindi ako makikipagtalik sa iba. Tumahimik ka. Tama na. Pasensya na, Ginoong Carson. Lumampas ako sa hangganan. Alis na ako. Hindi ikaw. Ikaw. Pinalis mo ako. Dahil lang sa kanya. Kung patuloy kang mag-iingay, tatawag ako ng seguridad. Hindi ako aalis. Alam ko kung gaano mo ako kamahal dati. Hindi mo pwedeng kalimutan ang pagmamahal ng lubusan. Nora, hindi mo ba maintindihan na pinapagalitan mo ako lalo? Wala na akong ngayon. Kung ang paggawa nito ay magpapaiwan ka sa tabi ko, hayaan kitang magalit sa akin. Ang galing mo talaga. Seguridad. Totoo bang pinaalis mo kami? Ano pang hinihintay mo? Palabasin sila. Sige po. James, Bitawan mo ako! bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo! Ginoong Carson, anak mo pa rin si James. Hindi ba't masyadong malupit na putulin mo ang ugnayan sa kanya? Nagkamali ako ng hangganan. James, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Kasalanan mo ito. Kung hindi ka nagkamali, hindi tayo aalis sa kanya. Kasalanan ko lahat. Nalito lang ako noon. Hahanapin ko si tatay. Saan ka pupunta? Bumalik ka. James. James, nasaan ka? James. Pasensya na. Ethan. Nawawala si James. Nakuha ko. Claire. Nawawala si James. Hanapin mo siya. Ginoong Carson, nagpadala ako ng mga tao para hanapin si James. May makikita tayong clue sa lalong madaling panahon. Tatay. Ginoong Carson. Mukhang may lagnat si James dahil sa ulan. Tatay! Miss na miss kita! Yakapin mo ako! Hindi ako doktor. Hindi ko siya maalagaan. Dalhin mo siya at ipatingin sa doktor. Si. Ethan,
Kamusta si James? Ayos naman. Ginagamot na siya ngayon. Ang galing naman. Salamat, Ethan. Mahalaga pa rin kami sa'yo, di ba? Kalimutan na natin ang nakaraan. At magsimulang muli, okay? Nagkasundo tayo noon. Na hindi na muling magpapakita. Kung may magta-traitor sa isa't isa. Ethan, wag mong gawin to. Tapos na sa atin. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Ikaw ang tatay ni James at asawa ko. Hindi pa ito tapos. Hindi ako aalis. Tatay, patawarin mo si Mami. Gusto naming magsama-sama kayo. Patawarin mo siya. James? James, okay ka lang. Tinatakot mo ako. Gising, James. Tama na. Ipapagamot ko siya. Pwede siyang manatili rito. Hanggang gumaling siya. Ikaw. Dapat umalis. Ethan, gusto kong manatili at alagaan siya. Bata pa siya. Hindi siya mabubuhay kung wala ako. Pangako, aalis ako kapag gumaling na siya. Bahala ka. Binigyan niya ako ng pagkakataon dahil hinayaan niya akong manatili. Babaguhin ko ang isip niya. Mommy, bakit wala pa si Daddy sa bahay? Nahihilo ako. Busi siya. Maghintay na lang tayo. Bakit hindi mo siya tawagan? Kumusta? Ang numerong iyong dinial ay kasalukuyang hindi available. Baka busy pa rin siya. Okay. Binibining Jensen. Bakit hindi ka pa natutulog? Naghihintay kami kay Daddy. Naghihintay kayo sa kanya? Si Ginoong Carson ay karaniwang nasa bahay sa oras na ito. Malamang, nasa ibang lugar siya. Mommy, si Daddy ba hindi pa tayo pinapatawad? Huwag kang umiyak. Pag-iisipan ko siyang baguhin ang isip niya. Mananatili tayong magkasama magpakailanman. Ginoong Carson, tiyak napagod ka sa biyahe. May nangyari ba noong wala ako? Nagalit si Ginoong Larsen dahil kinuha mo ang deal niya, kaya sinabi niyang maghihintay siya sa iyo. Kaibigan ko siya. Bibilhan ko siya ng inumin mamayang gabi. Tungkol kay Nora, sila ni James ay naghihintay sa villa para sa iyong pagbabalik. Gumawa ng kaayusan. Kakain ako ng hapunan kasama si Ginoong Larsen. Tungkol naman kay Nora. Huwag mo siyang pansinin. Naunawaan ko. Binibining Benten, dapat ba akong magmaneho papunta sa villa? Malapit lang dito. Si. Salamat. Ethan, bumalik ka. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa kanya. Nora, hiwalay na tayo. Kailangan ko bang ulitin ang sinabi ko? Ethan, itinulak mo ako. Hindi mo ako ginanyan dati. Dahil ba sa kanya? Kayo na ba ngayon? Tama na. Kung sino ang nililigawan ko ay hindi mo napakialam. Mahal ko,
Asistante mo lang siya. Binibining Jensen, nililigawan ko si Ethan. Ikaw ang nakaraan niya. Sumuko ka na. Ethan, mananatili ako sa iyo ngayong gabi. Ethan, hindi ito totoo, di ba? Lahat ito ay kasinungalingan. Ako lang ang mahal mo. Paano kang makakasama? Binibining Jensen, paalalahanan kita. Nakatira ka lang dito dahil sa anak mo. Alamin mo ang iyong lugar. Ikaw. Kami ni Ethan ay magkasama sa loob ng 40 na taon. Huwag kang manghahasik ng gulo sa amin. Talaga? Minsan akong nandaya kay Ethan. Kung kaya kong tanggapin ang kanyang pagkakamali, ibig bang sabihin, mapapatawad din niya ako. Ethan, sisiguraduhin kong babalik ka sa akin. Pasensya na. Masyadong biglaan. Kailangan mong makibahagi ng kwarto sa akin. Huwag mag-alala. Matutulog ako sa sopa. Ginoong Carson, sa totoo lang, Gabi na. Magpahinga ka. Pasensya na. Pero hindi pa ako handa na magsimula ng relasyon. Ethan, Binibining Jensen, hinahanap mo ba si Ginoong Carson? Nagpunta siya sa opisina kanina. nasa opisina siya. Oh. Sige, pupunta ako doon para makita siya. Kung tutuusin, dati tayong magkasama sa trabaho. Ethan, Ano ang ginagawa mo dito? Ethan, ang grupo Jensen ay na-acquire. Gusto kong sumali sa grupo Hallgate para patunayan ang aking determinasyon. At saka, gusto kong kumita ng pera para kay James. Ano sa tingin mo? Ginoong Carson, malapit na ang oras. Kailangan na nating umalis. Kalimutan mo na. Si James ay anak ko pa rin, kung tutuusin. Kaya kung gawin iyon para masuportahan niya si James. Gayunpaman, dapat ko siyang ipadala sa pinakamalayong sangay na opisina. Ayaw ko nang makita siya ulit, ikaw ang bahala. Ginoong Carson, binigyan niya ako ng ganyang tingin. Malamang may nararamdaman pa siya para sa kanyang dating asawa. Nakuha ko. Binibining Jensen. Ang opisina ay nangangailangan ng personal na katulong. Pumunta ka sa HR mamaya upang magulat para sa trabaho. Okay. James, simula ngayon. Magtatrabaho ako sa tabi ng tatay mo. Talaga, Mommy? Nagkaayos ba kayo? Siyempre, kami ay kasal sa loob ng maraming taon. Walang nakakakilala at nagmamahal sa kanya higit sa akin. Yay! Ngayon lahat tayo ay magkasama magpakailanman. Ano ang problema? Galit ka ba? Ikaw, hindi ka man lang marunong mag-print ng tama ng dokumento. Bakit nandito ka pa nangungupal? Mag-resign ka na ngayon. Bakit ako?
Pumasok ka sa pamamagitan ng koneksyon. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan para utos-utusan ng team ko? Dahil ako ang asawa ng CEO. Ang project team ang core ng kumpanya. Ang performance mo sa nakaraang 2 linggo ay nakakadismaya. Ang simple lang ng proyekto, pero ginulo mo. Nawala ng kumpanya natin 10-10 milyon. Walang kwentang basura. Kung hindi ka nag-akala na alam mo lahat, at ginulo ang mga file, hindi tayo nagkamali. Anong sinabi mo? Subukan mong ulitin. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang kapal ng mukha mo. Tigilan mo yan. Paano mo nagawa kausapin ako ng ganito? Diborsyado ka na ng kapatid ko. Tigilan mo siyang gamitin para utos-utusan ng iba. Kapatid mo? Ikaw ang kapatid ni Ethan. Hindi mo karapat-dapat banggitin ang pangalan niya. Ikaw ay walang hiyang babae. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Tsaka, may anak kami. Kahit diborsyado kami, magkakabalikan din kami. Managinip ka! Ako ang pinapaboran niya. Hanggat nandito ako, hindi ka magiging bahagi ng pamilya ko. At saka, ginulo mo ang mga file at nagdulot ng pagkawala ng 10-10 milyon. Nora, nasibak ka. Ako ang nanay ng anak ng kapatid mo. Siya mismo ang nagpayagan sa akin na magtrabaho dito. Hindi mo ako masisibak. Pero ako ang kapatid niya. Basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa kanya. Sino ang tinatawag mong basura? Subukan mong sabihin ulit. Basura ka. Hinding-hindi kita papayagan sa pamilya ko. Ang sino mang lumalaban sa akin ay hindi maganda ang wakas. Kasama ka na riyan. Tiyak na. Aray, Buisit! ikaw. Tigilan mo na. Ethan, narito ka na sa wakas. Halos ako'y patayin ng kapatid mo. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Emily, Ang kapal ng mukha mong hamunin ako. Masyado kang walang buwang. Emily. Hindi mo makakausap ng matino ang basura. Ethan, ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, tanggal ka na. Umalis ka na ngayon. Ethan, hindi mo magagawa ito. Hindi ako aalis. Hindi ko papayagan ang sinumang mang-api sa kapatid ko. Huwag mo akong subukin. Ethan, pasensya na. Hindi dapat ako nakipag-away sa kapatid mo. Kasalanan ko ito. Patawarin mo ako, ha? Nora. Hinding-hindi kita papasukin sa kumpanya ko kung hindi dahil kay James. Tama iyan. Alang-alang kay James, hindi mo ako masisibak. Ginoong Carson. Dahil sa pagkakamali ni Binibining Jensen, ang kumpanya ay nawala ng mahigit 10 milyon. Hindi totoo iyan. Nagsasabwatan sila laban sa akin. Kaya hindi ko nasuri ang mga dokumento. Kasalanan nila iyan. Nora. Inayos ko ang gulo ng iyong kaawa-awang kumpanya ng walang bilang na beses. Kung hindi dahil sa akin, matagal na itong nalugi. Ako. Hindi ko alam. Ethan, pasensya na. Magbabago ako ha. Uli na. Seguridad. Alisin na siya. Oo, Ethan, hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Magbabago ako. Tama lang sa kanya. Pumunta ka sa opisina ko. Gusto ko nang harapin siya. Tama na. Pinalayas na siya. Uy, Neil. Narinig ko pumunta ka sa auction at bumili ng diamond ring. Para kay Claire? Nagpaplano ka ba na i-propose siya? Kailangan mo ba ng tulong ko?
i-propose. Para humingi ng tawad, wala nang iba. Walang kwenta. Aalis na ako. Kumusta? Hapunan ngayong gabi. Ginoong Carson, ang mahal nito. Tanggapin mo ito bilang paghingi ng tawad. Tanggapin mo na lang. Ginoong Carson, hindi ko ito matatanggap. Paano mo nakuha ang peklat na yan? Ginoong Carson, nakaraan na iyon. Kung hindi mo maalala, wag mo nang subukan. Ethan, Ethan. Ethan, Ethan. Nora? Ikaw ba ang nag-aalaga sa akin sa lahat ng oras na ito? Siyempre. Sino pa ba ang inakala mo? Noong panahong iyon, ikaw ang nag-alaga sa akin. Naalala mo ang lahat? Pagkatapos ng aksidente, dali akong pumunta para alagaan ka. Noong gumaling ka, umalis ako para sa ilang bagay. Ngunit nang bumalik ako, nalaman ko na pinakasalan mo si Nora. Sa lahat ng mga taong ito, nawalan ako ng pagkakataon sa taong nagmamahal sa akin ng higit. Claire? Pakasalan mo ba ako? At bigyan ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo? Ginoong Carson? Seryoso ka ba? Kaya, pakakasalan mo ba ako? Oo. Ethan. Ethan. Ganap nang gumaling si James, pwede na kayong umalis pareho. Ethan. Talaga bang gusto mong maging ganito kasama sa amin? Malupit? Hiniling ko ba sa iyong lokohin ako? O hiniling ko bang magsinungaling ka sa akin kasama si James? Nora? Sapat na akong naging mabuti upang hindi kita lubusang sirain. Dapat umalis na kayong dalawa bago ang gabi ng bukas. Ethan. Nabulag ka lang ng matatamis na salita. Hindi ako susuko. Titiyakin ko na babalik ka sa akin. Mommy, ayaw kong umalis. Gusto kong tumira kasama si Daddy. Pangako, babalik tayo ulit. Neil Carson, CEO ng Grupo Hallgate. At si Claire Benton ay magkaka-engagement sa loob ng 3 araw. Claire Benton. Mommy, anong mali? Magpapakasal si Daddy sa iba. Mommy, ayaw ko kay Daddy na magpakasal sa iba. Huwag kang mag-alala. Siya ay magkakaroon lamang ng isang asawa. Iniwan lang niya tayo dahil nagkamali ako. Basta humingi tayo ng tawad, patatawarin niya tayo. Gagawin mo ba to kasama ko?
Ginoong Carson at Binibining Benton, pinabati ko kayo. Hindi lang kayo bata at matagumpay, kundi engaged na rin kayo sa nag-iisang anak na babae ng mga Benton. Kung hindi dahil sa anunsyo, hindi ko malalaman na ang iyong assistant ay ang nag-iisang anak na babae ng mga Benten. Inilihim din niya ito sa akin. Oh my God, tingnan mo ang livestream. Neil, si Nora na naman. Nanggugulo siya. Ethan, pasensya na. Kasalanan ko. Patawarin mo ako. Papa, kasalanan namin. Patawarin mo ako. Lahat, tingnan ninyo ito. Ang dating CEO ng Grupo Jensen ay nakikiusap na patawarin kasama ang kanyang anak. Huwag mo siyang pansinin. Araw ng ating engagement. Huwag mong hayaang sirain niya ang mood mo. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang ginagawa mo? Nagkamali ako. Nakikiusap akong patawarin mo ako. Mahal, mali ako. Pasensya na. Patawarin mo ako. Papa, patawarin mo si Mommy. Huwag kang magpakasal sa iba. Ginoong Carson, kayong dalawa ay dating kasal. Maaaring may mga hindi pagkakaunawaan, pero siya ay desperado para sa iyong kapatawaran. Hindi mo ba siya dapat patawarin? Tama yan. Narinig ko na si Binibining Jensen ay nagbenta ng kanyang kumpanya para sa kanyang asawa. Ngayon, wala na siyang tahanan. Kasalanan ko ito. Nagkamali ako sa aking asawa. Ang gusto ko lang ngayon ay siya patawarin ako. At tanggapin ako at ang aming anak muli. Tatay, mali ako. Patawarin mo ako. Diyos ko, tingnan nyo ang livestream. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ginagamit niya ang pampublikong presyon para pilitin kang pakasalan siyang muli. Hindi yon gagana. Hindi ko siya mapapatawad. Ang aking asawa ay si Claire lamang. Mukhang pupunta sila rito. Mabuti. Gusto kong tuluyang putulin ang ugnayan. Narito si Ginoong Carson. Ethan, pinapatawad mo na ba ako sa wakas? Tatay, miss kita. Dahil marami kang inimbita ngayon, gusto kong lahat ay maging saksi ko. Ako, si Ethan Quinn, ay hiwalay na kay Nora Jensen. Hindi ko siya mapapatawad. At hindi na ako makikisama sa kanya. Noong araw, nawala ang pandinig ko nang iligtas kita. Hindi ako nagreklamo. Inayos ko ang gulo mo sa Grupo Jensen, pero hindi ako umimik. Ngunit hindi ka dapat matulog sa ating kama kasama ang iyong manliligaw. Inutusan mo pa si James na takpan ka. Hindi. Kung hindi ko pa nabawi ang pandinig ko at narinig ang sinabi mo, balak mo ba akong palakihin ang bata bilang akin? At ikaw, hindi ka ba laging nagrereklamo tungkol sa iyong amang bingi na nagmamalasakit sa iyo ng sobra, noong kayong dalawa niloko ako? Noong ikaw, nagdaya sa akin, tapos na sa atin, hindi papatawarin kayong dalawa. Putulin na natin ang lahat ng ugnayan. Hindi. Ethan, pakiusap, huwag kang naging malupit. Tatay, huwag mo akong iwan. James, hindi mo ba mahal si James ng higit sa lahat? Kaya mo ba talaga siyang iwan? Dahil anak kita, bibigyan kita ng 1% ng aking bahagi, makakapamuhay kang maayos. Hindi. Hindi ako papayag dito. Sabi mo mahal mo ako lang. Sabi mo magkasama tayo magpakailanman. Wala kang karapatang sabihin iyan. Anong ginagawa mo noong nawalan ng pandinig si Ethan para iligtas ka? Anong ginagawa mo noong kailangan niyang itago ang kanyang pagkatao para kay James? Anong ginagawa mo noong bumagsak siya dahil sa pagod at naospital? Nambobola ka sa iyong kasintahan. Nora, hindi mo karapat-dapat ang kanyang pag-ibig. Huwag kang umalis. Ethan, hindi mo ba pinakamamahal si James? Kaya mo ba talaga siyang iwan? Dahil anak kita,
Bibigyan kita ng 1% ng aking bahagi. Mabubuhay kang komportable. Pinalayas ako ng matandang bruha sa bahay. Pero si James, nakakuha ng 1% ng shares ng Grupo Hallgate. Ang sobrang hindi patas. Mukhang nagmamalasakit pa si Ethan sa kanyang anak. James, oh James, hindi ko kasalanan. Ang tatay mo ay masyadong mayaman. Kumusta? Ethan Quinn, nasa akin ang anak mo. Ano ang gusto mo? Sa loob ng 1 oras, magdala ka ng 1 bilyong piso sa bodega sa probinsya. Kung hindi, papatayin ko siya. Kumusta? Kinidnap si James. Magpadala ka ng tao para iligtas siya. Ethan, kinidnap si James. Pakiusap, iligtas mo siya. Nagpadala na ako ng tao. Ethan, dapat mong ibalik si James ng ligtas. Pupunta na ako ngayon. Sasamahan kita. Hindi na kailangan yan. Dapat kang umalis. Hindi. Ako ang nanay niya. James, Tigil! ikaw pala. Hayop ka. Ang kapal mo. Agawin si James. Ethan, nandito ka. Nagkakabitan ng tao sa paglipas ng panahon, at ginugol mo ang maraming gabi kasama si Nora. Ganun ka ba talaga kasama? Na agawin ang anak niya? Bakit hindi? Hindi siya anak ko. Tigilan mo na ang kalokohan. Dinala mo ba ang pera? Hindi. Hindi ako magbibigay sa'yo kahit piso. Seryoso ka? Ano ginagawa mo? Lumapit ka pa! Papatayin ko siya! Gawin mo kung gusto mo. Nababaliw ka ba? Anak mo siya! Hindi ba kayo mas malapit? Huwag mo akong itulak. Papatayin kita. Inay! 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 Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ethan, hintay ka lang! Bitawan mo ako! Ethan, nandito ka na. Sabi ng Dr. Baldado na ang binti ko. Kailangan ko nang gumamit ng wheelchair. At saka, nawalan ako ng pandinig sa kaliwang tenga ko. Simula ngayon, kailangan kita na maging taing ako. Ito na ang huling pagkikita natin. Hindi. Hindi, Ethan. Patawarin mo ako. Minsan lang ha, Ethan. 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 Ethan.